nung ano, hindi pa pwede sabihin eh. Mahirap pangunahan yung mga pulis. So, 2 linggo po lumipas, bago mangyari ang krimen, minaman-manan na po si Mima ng isang sasakyan. Nagtataka po yung kapitbahay na bakit daw po yung isang sasakyan doon na nakaharang mismo doon sa bahay nila. Kasi po, tapatang Ako, pag kami ganun dati, sa Tondo ho, mga kababayan, lola ko, lalo na yung lola ko, ayaw nun nang nagpapaparada doon sa harap ng bahay namin. Maninita o sisitahin ng lola ko yung kapag ganun ho, mga kababayan, no? Pag may ano, ay yun, na tiyempo, buti, merong CCTV yung kapitbahay. bahay lang, maliit na iskinita eh. So, pag nakaparada yung isang sasakyan, medyo sisikip yung kabila. So, nagtataka sila, hindi nila malaman kung sino yon. Lagi pong nandun. Kumbaga, nag-ano na po eh, nag-aaral na kung anong oras dating ni Mima, kung doon po ba talaga nakatira, pinag-aralan po maigi. Grabe. At nakikita po yon sa CCTV. Talagang plano po, mga kababayan. Talagang plano. At hindi pwedeng wala, hindi naman siya yung pakay namin. Hindi naman ganito talaga yan. So, hindi, aksidente lang ang nangyari. Hindi, talagang plano po. Nabawian ng buhay si Mima Alicia, mga kababayan. Pero mo, 2 linggong pagmamanman. Ng bahay, lumipas yung 2 linggo. Tapos sa loob ng 2 linggo na yon, mga kababayan, sa loob ng 2 linggo na yon, meron pong mga tao na pumunta mismo sa bahay ni Mima. At itong mga tao na to ay nakipag-away kay Mima. Ayan po. Oh, wow. May mga tao po nakipag-away kay Mima. And ito pong mga taong to ay sinabi ng kapitbahay na nagulat nga daw sila na halos 2 o 3 beses nagtatalo po sila. Ayan. Tinahanap po di umano yung boyfriend ni Mima nung mga hinahanap po yung boyfriend ni Mima nung inaaway ni Mima. Yung mga tao naghahanap, hinahanap yung boyfriend ni Mima. Oo, kami din, hinahanap namin eh. Yung boyfriend ni Mima eh. No, ang sabi ho, mga kababayan, ang tama daw po, balikat at binte, yung boyfriend ni Mima. Kung ganon, kung tatlo ang tama, balikat at binte, tingin ko naman po kahit 3 o 4 na araw, naka-recover na ho yan, mga kababayan. No? At meron na tayong naririnig nung side niya kung ano ba talaga ang nangyari at kung sino yung humahabol sa kanila at kung sino yung bumanat sa kanila. Di po ba, mga kababayan? Balikat at binte. Hindi naman po siguro malapit sa puso na kailangan operahan yung puso at kinakailangan i-ICU at kinakailangan ng ilang buwan na pagalingan. Kung balikat, pagbunot ng bala, alinisin, ayusin, tahiin, ibalik, di ba? Yung makakapagsalita na yan. No? Hanggang ngayon po kasi wala pa din ako naririnig. Wala pa din tayong naririnig. Kung ako ang boyfriend ni Mima Alicia, mga bossing, at ganun ang sitwasyon, yung kabiyak ko o yung girlfriend ko ay binawian ng buhay, gusto kong magkaroon ng katarungan agad yan. Gusto ko agad na ma-solve yung kaso na yun. Pero hanggang ngayon po wala. Hindi nga natin alam kung nakalabas na po ba sa kulungan yung boyfriend ni Mima Alicia. Di po ba? Nagtataka ka, Ma'am Trexie Villa. Shoutout po sa inyo. At Pambansang Nanay Survivor. At Ma'am Delia Rosario. Ayun po, si Mima yata ang umaharap. Hindi natapos. Sabi ni Tina B, naku, napakasakit naman if involved BF niya. Kaya nabaril siya. Merong nagsasabi, diskumpiyado sila doon sa tama ng boyfriend. Bakit si Mima pinuruhan? Pag naabot po natin yung tamang kwento ni Nyolo, no? Mapapaisip kayo doon sa boyfriend.
Tapos, marirealize mo pa, ang tama lang, sa balikat, sa binte. Oh, tapos si Mima Alicia, talagang ulo agad talaga. Di ba? Sabi ni, Marian Cardines, kasabwat niyang BF niya at nakapagtataka bakit ang tama niya sa binti at balikat, planado na yon. Meron ho kasing mga nangyayari o ginagawa na, kasama ka sa babarilin namin, babanatan namin, ha. Pero, padaplis lang yun sa'yo o kaya doon sa mga parte na makaka-recover ka sa mga susunod na mga linggo. Di ba? Tamang pahinga lang, okay na, lusot na ang lahat. Pwede ho kasing ganun, mga bossing eh. Sa yung 2 linggo. Hindi natulugan to ng hindi po natulugan to ng mga gagawa ng krimen. Kaya po nahuli sila talaga eh. Ngayon, lumipas yung 2 linggo. After noon, wala na. Meron naman po motorsiklo. Itong motorsiklo na to, halos 1 week naman po. Paronda-ronda, kunyari po, nagpapahinga doon sa may puno, sa may tapat ni Bima. Kunyari, Oh, talagang pinapasubaybayan na po. Talagang pinapamanmanan na. nagpapahinga. Pero kitang-kita po sila sa CCTV. Wala po silang helmet. Kaya identified po sila. Wala po silang helmet. Kaya kitang-kita po. At sabi nga ng mga pulis ay sindikato. Ayan. Sindikato. So, etong mga to ay hinuli ng mga pulis. At dahil po sila ang nakita sa CCTV. Pero hindi pa po tapos to kasi naniniwala po kami meron pong nag-utos sa kanila. Ay, panigurado ho yan, mga kababayan. Ultimo ako, naniniwala po ako na merong nag-utos dyan. Ano po, doon pa lang sa doon pa lang sa haba ng pagmamanman no? Sa haba ng pagmamanman, no? Kumbaga, merong magpapasweldo, may magpapasahod doon sa mga nagmamanman na ho na iyon. 'Di ba? Kasi kami, naniniwala po kami, meron po nag-utos sa dalawang ito para po itumba si Mima. Kasi ganyan po yan eh. May mag-hire po ng riding in tandem, tas may ipapatumba. Tas, di ba sabi nga nila, dati kumalat na ang buhay ng tao ngayon, 10,000 na lang dahil mag-ano ka ng riding in tandem, 10-15 mil ang buhay. Ganyan po eh. Grabe. Ganyan po ano na riding in tandem. So, ayan po ang Grabe naman na yun, ano? 10 hanggang 15,000 piso para tumapos ka ng isang buhay. Grabe, halang na talaga ang kaluluwa ng mga ganun, no, mga kababayan. Kumbaga, maliit na pera lang ho yun, kapalit nung tipo bang kapag ka ikaw naman yung binawian ng buhay, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung tatanggapin ka ba sa langit dahil yun yung trabaho mo. Sa liit na kapalit para ikaw ay pumaslang. nangyari. Sabi ni Violeta Endino, sino si Boss B? Si Boss Baste Duterte. Si ano po yun? Baka po si Boss Barbie. Ayan, no? Sino si Boss B? Si Boss Barbie, no? Sino yung Barbie na yun? Si Baste. Barbie ng Davao po, Ma'am Violeta Endino. Oh, di ba? Barbie ng Davao. Sino yun? Siyempre si Baste. Financier po siya ng common friend. Ayun po ang tinitingnan natin. Etong si Mima po, naging financier po ng isang common friend. Si Mima naging financier ng common friend. Ang iniisip ko nga, baka pumasok si Mima sa pagiging financier ng casino, no? Kasi ang mga financier ng casino, meron ho kaming kapitbahay na ganyan eh. Minsan lalabas ng bahay bandang alas 12, alas 11:30, no? Sasabihin, talo si boss, nanghihiram, no? May isasan lang ganito. Yung isang kliyente namin, aalis ang bahay niya, raratratuyan kung saan, kung Resorts World or kung saan para magdala ng pera, mga kababayan. Tapos balik niya mga bandang alas 2, alas 3. Yung kay Mima Alicia,
parang ganun din po yung chinempuhan sila bandang alas 2 o alas 3. Sabi ko, baka pinasok nito pagpipinance sa casino, no? Tapos yung nalubugan yung nalubog sa utang sa kanya tapos sinisingil na nila eh pinayari siya. Pero hindi naman ganun yata. Na itong kaibigan niya, pinagtiwalaan niya, binola-bola siya na pag anong para pong scam na pag nag-invest ka dito, Andali, Nyolo, stop lang, no, saglit lang. Sabi ni Ma'am Nelinda Estioco, share opinion lang. I'm positive it's her boyfriend who planned the incident and hired cohort to do the crime. The case is getting clearer. Ako din po, no? Yun din po ang yun din po ang pumapasok sa isip ko mga kababayan, na baka kasama siya. Lalong-lalo na hanggang ngayon, no? Wala pa rin tayong naririnig po tungkol doon sa boyfriend, di ba? lalago yung pera mo. Pinadama si Mima. Ha? Pinadama si Mima. Halimbawa, nagbigay si Mima ng 2.5 million. Ayan po, nagbigay siya ng 2.5 million. Itong common friend na bola niya, nagbigay ng 2.5 million. Tapos, pagbigay niya, within 1 week, ayan na, sabi niya, ayon sa kwento, within 1 week may tubo. So, ang tubo, 12%. 12%. So, kunyari lang doon sa numero ni Nyolo. So, 2.5 million, syempre, ang 12% ng 1 milyon, 120,000. Tama ba? 12% Oh, 120,000 times 2 dahil 2 milyon, 240,000. Diba yung 0.5 is 60. 300,000 ang magiging tubo noong 2.5 million sa loob ng 1 linggo. Diba? Nagulat si Mima. Siyempre, nagtiwala siya sa common friend na yun na nakilala niya. At yung common friend niya na yun, mag-asawa So, itong mag-asawa na to, Naku po. Yung common friend na daw na iyon, na pininansan ni Mima Alicia ay mag-asawa. Ano po? Hindi ba ito yung sinasabi? Naku, ayoko magsalita. Tuloy. itong mag-asawa na to, mga kababayan, mga karayuma, ay nakilala ni Mima, kumuha sila. Pagkuha po nila, parang, alam niyo po yon yung parang kay Excel. Alam niyo yung si Excel? Ganon. Yung parang kay Excel. Ganon. Nagbigay si So kung hindi po nyo po naintindihan, kumbaga, mga kababayan, let's say example, yung boyfriend o yung asawang lalaki nanghiram ng 300,000 tapos napahiram ni Mima Alicia, tumubo ng 12%. Magkano 12% ng 300? 36,000. Diba? 36,000 ang, tama ba? O, 36,000 ang tubo kung 12% ng 300,000. Yung 300,000 niya, isang linggo lang, naging 336,000 na at ibinalik. Ngayon po, mga kababayan, syempre, kung ikaw yung ganun, okay pala, nagbabalik ng pera. Ginawa ulit, binalik agad ulit. Syempre, tatatak sa isip mo, okay naman palang pautangin ito Maayos naman kausap ito Tapos, syempre, naibabalik po. Susunod, dihirit, eto na yung malaki. Eto na yung big time na panghihiram. Let's say, sabihin natin, 3 milyon na. No? Tapos doon na maglalaho na parang bula po yung mga tao na yun. Mima, tapos, unang-unang, bigay siya 2.5. Pagbigay yung 2.5, eto na. Lumipas sa 1 week, tutubo na. Sabi ni pambansang nanay survivor, pinapasakay muna. Sabi ni Elena Ilarde, nagtiwala masyado si Mima. Sa ngayon, mahirap magtiwala kasi pwede kang ipahamak lalo na pagdating sa money involved. Alam nyo mga kababayan, ito, ngayon ko lang sasabihin kasi siguro mga 2 o 3 buwan makalipas. Nasabi ko sa Team Mark Ramos yun, sa Team MR
humihiram sa akin si Mima Alicia. Humihiram po siya, mga boss di pa masabi. Sabi niya nga nun, kulang yung pondo niya dahil meron siyang bibilin, kumbaga na mga, di ba buy and sell ng motor yung sinasabi, meron siyang bibilin na buy and sell na motor. May pinakita siya, madaming motor ho, talaga. Ay, sa kasamaang palad, wala naman po tayong ganong kalaking pera. Hindi. No, kaya hindi ko po siya napahiram, mga bossing. Kakabayad ko lang po doon sa Tesla, doon sa sasakyan na binili ko. As in talagang, kung meron mang matira, sasapat lang doon sa pang-emergency ko kung sakali. Kaya sabi ko kay Mima, malabo ako makapagpahiram ng ganyan, 300,000. No? Inisip ko ho, mga kababayan, baka yun yung pinupunuan ni Mima Alicia na utang. Di ba kay Boss Mike Cervera din ho, mga bossing, sinasabi may malaking pagkakautang. Tama si Na mukhang doon napunta. Mima. Binigyan siya ng tubo. Tak, tontuwa yung bata. Tontuwa yung bata. Mhm. Tontuwa yung bata. Tontuwa siya. Ayun po, isang angulo lang po Isang angulo itong tinitignan. Pak, tontuwa yung bata, pak. Tapos, ito Gusto ko yung pack ni Niolo. Tuwan-tuwa yung bata. na. Itong babae na common friend, kunyari, lumapit kay Mima uli. Alam mo ba, ganyan-ganyan. Bakit? Sabi ni Mima, alam mo ba, hindi pa ako binibigyan ng pera ng jowa ko. Kasi silang dalawa lang eh. So, ang sabi, bakit? Sabi ni Mima, basta, pag umutang uli sa'yo, bigyan mo. Bigyan mo siya. Tapos, ako na bahala. Pag napautang mo, may reward ka sa akin. Tapos may tubo pa yun, di ba? 12%. Lumapit uli. Yung asawa, ng lalaki. Paglapit ng asawa ng lalaki, ano sabi? Pautang naman, additional 1 million, 12% uli ang tubo. Nagbigay si Mima, for example lang to sa mga pera. Bigay 1 million. Kunyari, ito ng babae, tonto, uy, binigyan ako ng 300,000 ng jowa ko. Ito 50,000, bonus mo. Tuwa si Mima. Lalong matutuwa si Mima nun. Kasi bukod sa may 12% na siya, may bonus pa siya na 50,000. Kasi common friend po eh. Alam nyo, mga kababayan, baka sabihin ng iba na mukha naman palang pera si Mima Alicia. Ano po, pag ikaw galing ka doon sa buhay na kagaya nung talagang, alam mo yung hirap na hirap ka. Alam mo yung, kagaya nung kay Mima Alicia na lang, wag na tayong lumayo. Kagaya nung buhay ko po, mga kababayan, nung maliliit pa po kami. Alam nyo yung mga dyaryo, di ba, yung mga abante, yan, mga ganyan. Diyan po, ilalatag namin yan doon sa aming, sa aming lapag. Sa lapag. As in lapag. Yung lamesa, hindi kami kumakain doon. Wala naman yata kaming lamesa nung panahon na yun. Sa kami, sa floor talaga o sa lapag kami kumakain. Ilalatag namin yung mga dyaryo at doon, kumbaga parang sa mga restaurant na lalapagan ka ng papel na malaki doon para kapag katapos mong kumain, doon na lang lalamukote, itatapon na lang. Ganon kami ho dati. Pagka nandun ka at naranasan mo yung buhay na ganon, ayaw mo nang bumalik. Sisikapin mo na talagang umangat ka ng umangat. At hindi ko po masisisi si Mima Alicia sa mga ganon ho, mga kababayan. No, kasi ako po, ranas ko at danas ko din po nung kabataan ko eh.